Okay, so tingnan nyo, ha? Tatanungin ko sila. Ano ang pangarap kaya ng isang batang anak ni Lucio Tan? Sige nga. Kung ikaw ang anak ni Lucio Tan, anong klase? Paano ka mangarap? Siguro po kung mayaman naman na baka napuntahan na yung ibang bansa. Siguro kung anak ni Lucio Tan magkaroon ng sariling helicopter or mamigay. Pwede. Siyempre, pag ikaw naman, anak at taga Isla Puting Bato, alam mo, wala kang pera, tatay mo mahirap, kaya nga kayo nasa Isla Puting Bato, di ba? Kunyari, hindi ka pa Kristiyano, ha? Ano kaya magiging pangarap mo? Sige nga. Pangarap ko pong makapag-aral po. Kita nyo, siya helicopter, ito makapag-aral lang. Di ba? Ano pa pangarap mo? Sige nga. Mabigyan ko po ng bahay at lupa yung mga magulang ko. Kasi makabili siya ng bahay. Ayun, hindi na mangangarap ng bahay at lupa. Meron ng bahay yun eh. Malamang maraming bahay, ito nangangarap pa lang. The reason I try to show something to you this afternoon is because minsan ang tao nakatingin sa kanyang kalagayan, tapos sa kanyang kalagayan, doon siya nagsasalita. Di ba? You are coming from your own understanding who you are. Halimbawa, tulad niya, taga-Tondo siya, malamang ang bahay nila, maliit sa squatter. So, normal lang mangarap sa isang taga-Tondo na mahirap na bigyan ko nanay ko, ng tatay ko ng bahay, no? Gusto ko makatapos ng pag-aaral. That is very, very admirable dream para sa kanya. Ito naman, hindi na ito mangangarap ng bahay, no? Hindi na ito mangangarap makatapos ito. Kahit hindi makatapos ang pag-aaral, may pera to eh. So, ano pinangarap niya? Helicopter. Grabe, no? Yung iba nagpe-pray lang ng tricycle, ito helicopter. No, iba nga, makabili lang ng mga single na motorcycle, pwede na. Pero siya, binibili niya, parang, kasi meron na siya nito, meron na siya noon, meron na siya. Gusto niya, magkaroon naman siya ng kakaiba, no? Pero sa totoo lang, pareho silang nag-iisip ng kakaiba. Di ba? Kaya lang ito, yung kakaibang mahirap version. Ito namang kakaiba na mayaman na version. Ibig sabihin, parang kahit na sinong tao, pwedeng mangarap ng kakaiba, iba-ibang version, naggagaling lang mula sa kanyang personal na kalagayan. Now, pwede bang palakpakan natin itong dalawa base sa kanilang sinabi? Salamat ha. Thank you so much. O yan, now. Buksan nyo ngayon yung John 1:12. Buksan nyo yung John 1:12. Sabi po dito, yet to all who did receive Him, sa lahat ng tumanggap kay Kristo, so sabi niya, to those who believe in His name, hindi lang naniwala kay Kristo, niniwala pa sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ano yung kasunod na verse? Ano kasunod na salita? Sabi niya, He gave the right to become children of God. Kanina binigyan ko yung example, mga children ng Isla Puting Bato. Yun ang mga children doon no? Sa kabila naman, mga children ng mga Lucio Tan. Now, I want to introduce to you, ibang klaseng children. Ito naman, children of God. Paano kaya mag-isip? Salungat doon sa anak ni Lucio Tan at salungat doon sa anak ng mga Islampong Bato. Ano kaya mag-isip yung mga children of God? Meron kaya silang pinagkaiba? Well, I realize, hindi nakikita ng marami kung ikaw ay isang anak ng Diyos. Dito ako nakakita po ako, for the last 28 years of my ministry, I've been seeing children of God. Say the word, children of God. Sino yon? Sino yung children of God? Sino sa inyo alam mo isa kang child of God? Taas yung kamay. O, yan. Hindi ka katulad mag-isip nung taga Isla Puting Bato. Yung isa naman, taga Dasmariñas Village na mayaman. Pero ikaw, hindi ka taga ron eh. Ikaw ay anak ng Diyos. I want to start from that perspective. Kasi because if you lost that identity, if you don't really understand who you are in Christ's name,
at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, dahil alam niyo ba, hindi niyo lang alam kung ano nangyari sa iyo the day you receive Christ. I'm sorry yung hindi pa nagre-receive kay Christ, hindi ka daw binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So lahat ng tao ay ginawa ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang daw nag-receive. Ano sabi ng Bible? Yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, you receive Him and you believe Him. Come on, say that word. You receive Him and then you believe Him. If you receive Him and if you believe Him, He gave you the right. Binigyan ka ng karapatan to be what? To become the child of God. Kung sino man nag-receive, sino man nang naniwala, you will become a child of God. Ang ibig sabihin niyan, ganito, kahit taga-isla puting bato ka, pero ikaw yung nag-receive at nag-believe, then you become, hindi ka na anak ng tundo, anak ka na ngayon ng Diyos. Amen. You become a child of God. Sino sa inyo masaya na nire-receive ninyo yung truth na ito? Because I receive God, I believe in His name, today I become the child of God. Sino po sa inyo, daman-dama mo na ikaw ay child of God? Bawal magsinungaling. Yung iba sa atin, sinasabi na ito ng Bible, pero hindi mo feel. Tingnan mo yung katabi mo. Pastor, umuwi pa rin ako sa Sila Puting Bato. Paano ko masasabi kong na yan? Kasi nga po, hindi mo na. Alam nyo, pwede kang tumira doon sa Sila Puting Bato, pero feel mo na ikaw ay anak ng Diyos. Amen. Kasi dadalhin ko nga kayo sa isang kung ano yung feeling mo, kung ano yung nararamdaman mo, at kung ano yung pinaniniwalaan mo na basa ng Panginoon. Meron mangyayari kasi sa inyo to Now, hindi ko pwede po itong palagpasin itong truth na to para sa mga taga-dulos kasi manghihinayang ako. Kasi ang Diyos natin, ang bait-bait, kayang-kaya kayong pa-ascension, pagandahin ang buhay ninyo. Pero dahil sa inyo mga maling isip, hindi nyo ito nagagawa. Now, I want to jump to the passage in 2 Kings chapter 6. Okay? 2 Kings chapter 6. Buksan natin ito, Sa 2 Kings chapter 6, starting from verse 1. Okay? Ang sabi po dito ng Bible, the company of the prophets said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Verse 2, let us go to the Jordan, where each of us can get a pole, and let us build a place there for us to live. And he said, go. Then one of them said, won't you please come with your servant? I will. Elisha replied. And verse 4, and he went with them. They went to Jordan and began to cut down trees. Verse 5, as one of them was cutting down a tree, the iron axe head fell into the water. Oh my Lord, he cried out. It was borrowed. The man of God asked, where did it fall? When he showed him the place, Elisha cut a stick and threw it there and made the iron float. Lift it out, he said. Then the man reached out his hand and took it. Now, pag binasa nyo po yun, napakagandang istorya po niya, no? Si Elisha po dito, okay, meron siyang mga tinatawag na mga spiritual sons. Say that word, spiritual sons. Si Elisha, may mga students na mga prophets. Siya yung master, yung tinuturuan niya, mga spiritual sons. Gusto ko makita ninyo, ano yung ibig sabihin, child of God, dito naman, mga spiritual sons. I want you to learn from the story of the Bible that we could relate and we could apply it to our life. There was a time in the Old Testament where a prophet is discipling spiritual sons. Well, just like in the Old Testament, they call it spiritual sons. In the Bible, when a person received Christ as their Lord and Savior, and if they believe in Christ as their Savior and Lord, God gave them the right to become the child of God, spiritual sons. So the child, based on the New Testament, according to what Christ has accomplished, tinawag tayong child of God. In the Old Testament time, si Elisha, pag meron siyang dinidisciple, ang tawag naman nila doon, mga spiritual sons. Now, based on what we read,
dito po makikita natin that these spiritual sons, they become like real sons and daughters in the eyes of Elijah. Now, tingnan niyo po yung naramdaman ng spiritual sons at kung ano ang sinabi nila sa kanilang spiritual father. Sabi nila, balik natin verse 1. Okay, sabi ng mga, the company of the prophets, yan po yung mga spiritual sons ni Elisha, said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. Dito nyo nakikita yung spiritual son or yung child of God ay nakikipag-usap sa kanyang master o sa kanyang father, sa kanyang spiritual parent, yung kanilang kalagayan. Ito sabi niya, look, the place where we meet with you is too small for us. Parang sinasabi niya, Panginoon, yung nasa akin parang maliit eh. Parang hindi. Sino sa inyo, nasubukan niyo na bang lumapit sa inyong ama na nagsabi, Lord, ang bahay namin maliit. Lord, yung sweldo ko, kapos. Sino sa inyo nasubukan niyo na lumapit? That there's something small happening in your life and you try to bring this and present this to someone who could do something for it. Yan ang kulang sa atin eh. Maliit na tayo, hindi pa tayo lumalapit. Ha? Eto, nagtaka ko dito ha. Hindi yung, kumbaga sa cell group, sino dito cell group member? Taas yung kamay. Nasubukan nyo na ba labitan yung cell leader nyo? Cell leader, ang liit-liit ng cell group natin, lakihan naman natin. Nasubukan nyo na ba yan? Ha? Tayo kasi pag maliit ang cell group, tahimik. Pag maliit ang sweldo, nakapag-usap na pa kayo ng mga kaibigan mo, pare, ang liit ng sweldo ko. Tayo pag maliit, kontento. Pag maliit, tahimik. Dito sa istorya na to, hindi sila tahimik. Grabe sinabi. Look, tingnan mo. The place where we meet with you, kinakausap si Elisha, yung spiritual parents nila. We're too small for us. Ano ang pakahulugan nito nung sila'y nagsalita? Alam niyo po, napansin ko, gusto niyo bang malaman ang bawat anak ng Diyos, you are not destined to stay small. You are not called by God to stay small. Lahat kayo, pag kayo anak ng Diyos, maaring maliit kayo ngayon, maliit ang sweldo, maliit ang trabaho, maliit ang bahay, maliit ang possessions. Let me tell you this. If you're a child of God, you are not called to stay small. Pwedeng maliit ngayon, pwedeng konti lang ngayon, but you should never stay small. Kaya nga po ito, nagtataka sila, Sir, parang ang liit, parang nararamdaman nila, hindi to bagay sa akin. Sabi mo nga sa akin, alam mo, hindi bagay sa iyo ang small. Ha? Yung maliit ang sweldo, hindi bagay sa iyo. Sino ito yung naniniwala, hindi bagay sa iyo maliit na sweldo? Sino naniniwala, hindi bagay sa iyo maliit na bahay? Sino naniniwala ito, hindi bagay sa iyo maliit na career? Hindi sa iyo bagay maliliit na business. Pwede kang magsimula, pero hindi ka pa ganyan. Are you listening? Bawat anak ng Diyos, dapat magkaroon kayo ng holy discontentment na hindi lang kayo, grabe, anak ako ng Diyos. Sasabihin mo ba, nakinom yung dalawa kanina, ano gusto mo? Helicopter. Ikaw, makatapos. Kasi hindi sila parehong naniniwalang ganun lang eh. Meron ba kayong time na sa buhay mo na nakita mo sarili mo, hindi ako ganito eh. Pwede bang, sino sa inyo sa hapong ito, amen, hindi ka kontento sa nangyayari sa iyo ngayon? Taas yung kamay, parang hindi lang ako ganito eh. Biro mo, anak ako ng Diyos. Ha? Puro kili-kilis ng tricycle driver na amoy ko. Ha? Pero anak ako ng Diyos, habang buhay na lang ba ako ito nasa LRT, MRT? Ha? Anak ako ng Diyos, habang buhay na lang ba ako nasa squatter? Ha? Anak ako ng Diyos, ganito lang ba buhay ko? Pagdating may baha at ulan, tunganga na ako. Ha? Ano kaya ako naka-jet ski ako pag may baha, di ba? Sino po naniniwala? Hindi ka ganyan. Sabi mo sa hindi ka ganyan, hoy. Sabi mo sa kanya. Sa totoo lang, mga kapatid,
We are not destined to stay in that place. Hindi mo ano yan. Hindi mo destiny yan. Tama? Alam mo, ako, taga-Isla Puting Bato. Ito kaya destiny ko? Hindi. Pastor, ang sweldo ko maliit, yung tamang-tama, kapos-kapos pa. Hindi yan ang destiny mo. Sino rito yung naniwala, I am not destined to stay small? Come on. Take notes mo yan, ha? I am not destined to stay small. Lahat kayo dito, you are not destined to stay small. So do not be contented to be small. Can I have your amen? Amen? So dahil you are not destined to stay small, are you ready for this? You speak out what you would become. Yung iba kasi kulang sa salita din kulang sa declaration ng buhay niya Ha? Ako, ganyan po ako kumala sa kahirapan Nag-aral akong mag-pronounce, mag-declare nung anong maganda para sa akin Alam niyo po ba, nung ako ay bata, walang-wala din ako Pero sabi ko, hindi ganito destiny ko. Habang buhay, magbubuti? Hindi. Alam ko, gaganda buhay ko. Tapos sabi ko sarili ko, gaganda buhay. Lalo na naging Christian ako. Lalo lumaki yung pag-asa ko. Lalo akong tumapang. Kasi, bare, anak ako ng Diyos, wala makontento ako sa... Imagine mo, yung anak ni Lucio Tan, confident na confident. Bibili daw ng helicopter. Ito daw, anak ng Isla Puting Bato, makapag-aral lang sino mas mataas? Anak ng Isla Puting Bato, anak ni Lucio Tan, o anak ng Diyos? Sino mas mataas? Taas yung kamay ng mga anak ng Diyos. O ano inihingi mo? Wala. Ano pangarap mo? Wala. Kasi nga ang destiny mo, utak kabit dun sa lupa Dapat tayo, dahil anak tayo ng Diyos, pwede tayong, alam ko, hindi ito yun. Alam mo, sino kaya mo sabihin, hindi ganito ang destiny lang ng buhay mo? Yung ganito na lang ba, lalay ko, tatay ko, mahirap ako, katulad lang nila. Sino rito yung nararamdaman mo, iba ang destiny mo? Taas yung kamay. Bakit iba destiny mo? Bakit? Child of God ako Sabi mo nga sa kapatid mo, yung may parang mayabang ka, child of God ako Yung parang mayabang na, hindi mo ba kilala to? Yung katabi mo na yan? Hindi mo ba alam kung sino yan? Alam mo yung katabi mo? Yan tao na yan, ni-receive niya si Christ. Yung katabi mo, he received the name of the Lord. At yan tao na yan, binigyan ni Lord ng rights to become the child of God. Kung mahirap yan, ngayon lang yan. Kung walang pera yan, ngayon lang yan. Pero magsasalita siya sa kanyang master. Maliit ito! Maliit ito! Amen. Pag nakipag-usap kayo sa Panginoon, Lord, maliit ito. Sino sa inyo lumapit na sa Panginoon at nagsabi, Panginoon, maliit po ito. Maliit ito, Lord. Lord, maliit ito. Grabe, sweldo ko, 40,000, maliit ito, Lord. Hindi ito makakabili ng bahay, ng kotse, makakapagpaaral. Lord, maliit ito. Sino sa inyo nagsalita na, taas yung kamay? Yung iba sa atin, walang-wala na, tahimik pa. Siyempre, tahimik ka, bubulungan ka ng demonyo. Wala ka ng kwenta, ikaw ganyan Dapat sabihin mo, anak ako ng Diyos. Anak ako ng Diyos, hindi lang ako ganito. Sino sa inyo nagde-declare sa hapong ito na hindi ka lang ganito dahil ikaw ay anak ng Diyos? Subukan natin. Yung mayaman, papuntahin natin sa Isla Puting Bato. Yung mahirap, papuntahin natin kila Lucio Tan. Nasa loob siya ng kwarto, yung taga Isla Puting Bato sa loob ng bahay ni Lucio Tan. Kakausapin siya ng tatay niya, nakasarado pinto, anak, andiyan ka ba? Opo, dad. O ano ba gusto mo? Gusto ko po sana makatapos ng pag-aaral. At saka gusto ko po sana makabili po ng bahay para ibibigay ko po sa iyo. Sino itong nasubukan niyo na bang ganyan kayo magsalita sa Diyos? Panginoon, walang-wala po ako. Sino po ako sa inyong harapan? Ikaw nga yung anak So anong mga hinihingi mo? Hinihingi mo, yung akala mo, yung tatay mo, taga Isla Puting Bato. Tama.
Tama. Pero pag sinabi mong sino ka, ako po si Arnel Batong Buhay. Ako si Lucio Tan, sabi niya. Ay, hindi ho kayo ang tatay ko. Siyempre, pag hindi kita anak, ba't kita bibigyan? Si Amen. Sino rito yung nag-receive kay Christ? Taas yung kamay. Sino yung naniwala sa kanyang pangalan? At sino na nakatanggap ng karapatan? Sino rito yung damandama mo na ikaw ay anak ng Diyos? Huwag kayong uuwi na hindi nyo damandamaya kayo anak ng Diyos, ha? Yung iba nagtataka, parang ganyan. Alam nyo po, pag kayo daman-daman nyo na kayo anak ng Diyos, hindi kayo mag-iisip ng mga maliliit. Mag-inegosyo sana ako yung kahit tindahan lang ng posporo muna. Maraming dahil may bibente, posporo pa. E di isang gamit, isang taon pa babalik yun. Dapat ganito, Lord, gusto ko sana magkaroon ng pabrika ng posporo. Ganon ang prayer. Amen. Sino sa inyo, Lord, bigyan mo po ako kahit bulok-bulok lang na kotse, basta magkakotse. Ba't kayo ngayon ng bulok-bulok? Ulitin ko, marami sa inyo hindi kontento sa bahay. Tayo kami, hindi ka kontento sa bahay. Hindi ka kontento sa sweldo? Hindi ka kontento sa sasakyan? Hindi ka kontento sa mga sinusuot mo. Hindi ka kontento sa kape mo at sa mga kinakain mong noodles. Sino sa inyo gusto nyo udon? Ramen. Matakaw sa ramen pala itong mga to. Pareho tayo. Ha? Sino sa inyo hindi kontento sa suot nyong sapatos ngayon? Grabe. Yung iba kasi may mga, ang ganda ng sapatos mo, pang ulan lang yan, Knox. Di ba? Uy, ang ganda ng shoes mo, pang Makati yan. Diba? Uy, ang galing ng sapatos mo. Hindi, mamasyal kasi ako eh. Ba't ang dami mong sapatos? Siyempre, anak ako ng Diyos. Alam niyo, ang mahirap yung nagsasabi kang anak ka ng Diyos, tapos lagi kang, yan na naman ang, naglalaba ka ba? Sinasabi na iba, Pastor, parang ginagawa mo kami makamundo. Hindi ho, sinasabi ko lang sa inyo, na sa Bible, pag kayo ay anak ng Diyos, iba ang turing sa iyo ng Diyos. Amen po ba? So first, you are not destined to be small. Second, you need to speak out the blessing that you expect. Tama? Ito po yung pangalawa. It was too small. So, nagsalita sila. Hallelujah. Sabi nila sa verse 2, look, the place where we meet with you is too small for us. Verse 2, tingnan nyo. Let us go to the Jordan, where each of us can get a pool. And let us build a place there for us to meet. Sabi ng mga disciple niya, hindi lang kami ganito, malito eh. Gawa tayo ng mas malaki. Pupunta kami sa Jordan. Natuwa ako dito sa kanila kasi ang napansin ko po sa kanila, meron silang pwedeng gawing significant, but they were not yet allowed by Elisha. Ako natutunan ko sa pagpapastor, yung mga taga-dulos, puro yan may potential eh. Lahat ng taga-dulos mula bata hanggang sa matanda, mga anak ng Diyos to eh. Alam nyo ba na pwede kayong may gawing significant thing kung makikita mo lang? Maliit kami, di gumawa ka ng significant thing para lumaki ka. So ano sabi nila? Maliit kami. Pero kung papayagin, pupunta kami sa Jordan. Mamuputol kami ng mga poste doon. Payagan mo kami magtatayo. Bakit? Si Elijah kasi, hindi sila nire-release, hindi sila ini-empower. Parang hindi sila mapakali ng ganito. Sino sa inyo nakaramdam? Ang talit eh. Parang hindi ganito eh. Sino sa inyo nakakaramdam ng ganon? Alam mo kung bakit ka mahirap? Kasi mahirap ka, nakaganon ka pa eh. Okay lang. Okay lang.
Sanay na naman ako eh. Are you listening? Sino rito magsasabing, I can do something about this. I should never stay small. Let me do it. I will do it. Kapatid mo, pulubi. Ate mo, pulubi. Kuya mo, pulubi. Ikaw sabi mo, let me do it. Ayoko sa maliit. Ako na gagawin ko. Tapos yung kamay yung, hindi ka papayag na walang, mamamatay ka na lang, wala ka pang ginagawang significant thing sa buhay mo. Ha? Ibig sabihin, ganyan ka na lang. O ikaw na magsasabi. Ito hindi, pasensya na kayo, may mga leader talagang ganun. Nanliliit na yung mga tao, hinahayaan lang. Minsan may ganyang primary 12. Minsan may 144 na ganyan. Naglilimahid na yung mga leaders nila, ang liliit. Hinahayaan lang. Pag ganyan naman, ganyan ang primary 12 nyo, yung 144 leaders nyo, sa leaders nyo, kayo na magsalita. Ayaw mo bang lumago kami? Kami na lang. Sige na, kung ayaw mo, wag na. Kunyari, basta ikaw pa rin sa leader, kami nakagalaw. Tagal-tagal mo, bagal-bagal mo. Sino sa inyo nasa cell group ngayon na gigil na gigil ka na, yung leader mo, kamusta kayo? Sarap sipain with love. Kung meron kayong primary 12 leader sa dulos, o 144 leader sa dulos, o cell leader sa dulos, na maliit lang ang grupo mo, hindi nyo makomplete yung 12 at aanga-anga, sabihin mo, hoy, balikan mo. Pwede ba? Each of us can win souls. Let us build this ministry big. Are you listening? Kaysa makasama ako, yung ibang mga kapit, ang lalaki ng cell group, kami maliliit. Hindi mapayag, nakakahiya. Sila lalaki, kami ang liit. Dahil sa leadership mo. May mga leaders ba narito? Sino rito yung leader ka, cell group leader ka? Hindi ka nagsasalita ng paglago. Hindi na makapagpigil yung mga members mo. Tuwing nagkikita kayo, maliit pa rin tayo, pare. Ano ba naman talaga ito? Ang dami pa sa ating hindi nag-i-encounter, nakatunga nga. Kasi minsan may mga ganyan eh. Sino yung gumraduate na encounter? Taas yung kamay. Alam niyo po, ang goal ko ng encounter ngayong August, tagpo 400, binigay 85, 100. Sabihin niyo sa mga leaders niyo, hoy, ang liit natin. Kung may mga cell group hindi pa nakompleto ng 12, may cell member na hindi pa nag-encounter. Yung leader, sana dumalo kayo. Kung hindi kayo ini-invite ng leaders niyo, sabi mo, naka-register na ako kahit di mo ako tinawag. Pag inintay pa kita, naku, malanatili ako maliit. Meron ba dito mga leaders na maliit na tahimik pa? Mapalad ang leaders na maliit na merong members na maingay. Pag tahimik yung leaders nyo, ingayan nyo. Sabihin nyo sa leaders nyo, kami na. Kung gusto mo, kami na puputol para lumaki naman kami. Hindi kami makatiis, ang liit. Kahiya. Amen. Sino sa inyo nasa cell group maliit? Nakangiti pa. Pag maliit ang cell group mo, kahiya. Magtitiis ka daw maliit. O sasabihin mo, Sir, liit natin. Palaki naman tayo. Kung ayaw mo, kami na pupunta. Are you listening? Speak boldly because I want to tell you this. Do not allow your life to spend the rest of the day without doing something significant. You have to do something about it. Mahirap ka na, wala kang ginagawang significant. Siyempre, hindi mo mapapaangat yung buhay ng pamilya mo kung hindi ka gumagawa ng mga significant action. Ha? Sabi mo sa barkada mo, kung maklas mo, sige, mag-Pokemon ka dyan. Basta ako hinahanap ko yung para sa pamilya ko at kinabukasan ko. Pokemon ka dyan. Sige. Pero kung di ako sino rito yung hindi gagaya sa mga Pokemon boys? Imagine mo, pulubi ka na, gumaganong-ganong ka pa. Kahiya. Wala ka nang asenso, wala ka nang pera pag ganyan.
Nagpa-arte-arte ka pa? Dapat, mataranta ka na maliit ka. Tapos, puntahan mo na yung hamon na magpalaki. Are you still here, mga kapatid? Let us go to Jordan, sabi niya. May pupuntahan kami. Gusto namin punta sa Jordan. Lahat kami, each of us. Say that word, each of us. Hindi sinabing, alis kami. No, each of us. The challenge to grow is for everyone. Each of us should never allow ourselves to remain small, mga kapatid. Amen? You don't need to allow your leaders, huwag niyong iala mga leaders ninyo, na wala kayong ginagawang significant. Alam nyo, nakakaawa yung cell group kapag napunta sa kamay ng leaders, yung mga members niya walang pinapagawang significant thing. Mananatiling maliit yung cell group na yon. Pumunta ka sa opisina mo, tapos yung boss mo, chinochopi ka lang, wala ka nagagawang significant thing. Kung meron kayong mga trabaho na wala kayong future, layasan nyo na agad yung trabaho na yan. Maghanap kayo ng mas maganda na mayroon kayong magagawang significant thing. Are you still here, mga kapatid? Sino po sa inyo naniniwala, you are not just called to stay na small, hindi po kayo tinawag doon. You are called to lead. Amen? If your leaders do not recognize you as a leader, tell them, we could lead. Just tell me what to do. If you want to grow these cells, let's do it. I can help. Sabi mo sa mo, I can help. Sabi mo, I can do something. Sino rito yung malakas ang tiwala mo sa Panginoon, sarili mo, na makakatulong ka para palaguin ang mga cell group mo? Amen? Sino sa inyo kaya yung tumulong doon sa mga cell members nyo na hindi pa nag-i-encounter? Alam nyo ba, ngayong August 28, may encounter tayo. Marami pa sa mga cell group na hindi pa nag-i-encounter. Do something significant. Kung yung mga kasama nyo cell hindi pa nag-i-encounter, do something significant. Huwag mong hayaang hindi sila. Pag hindi nag-encounter yung mga cell members sa kasama ninyo, hindi kayo lalagawa sa cell. Wala pang encounter yan eh. So ano gagawin yan? Puro pasawayan. Ilang panahon lang mawala. Ulitin ko to, ang lahat ng hindi nag-encounter, ilang araw na lang mawala ka na. You know why? Because unless you encounter God, significant change will happen to your life. Yung iba sa inyo nakapasok ko na, pero iba sa inyo di ba tinuro ko the last time I preached about encounter? Hindi lahat po makakapunta doon sa dapat puntahan because not every one of you will be released by Pharaoh. Kailangan ng mga tao niyang significant na tulong. Kaya dapat tayo nagtutulungan tayo. Huwag mo isipin na wala kang may gagawa. You can play a significant help to someone who need encounter with God. Amen? Sino rito yung hindi mo mabayaan yung mga cell members sa classmate mo doon na hindi pa nag-encounter? Encourage mo. Why? You do something significant for their life. Amen? Because every one of us is called to lead. Amen? Sabi nung isa, ako naman kasi, pastor, hinihintay ko lang po yung leader ko. Ha? Hinihintay mo? Naku po, ewan ko mo. Hanggang sa mamatay ka, walang gagawin yan. Huwag kang maghintay. Do not wait for that moment, yung forever. Ilang taon ka naghihintay? Forever ata to, pastor. Kasi yung leader ko, wala talagang ginagawa sa akin eh. Alam mo, nakakalungkot po. Ito sabihin ko, kung may mga cell group leader, may 144 leaders, lalo na sa primary 12, if they are quiet and they're not touching your lives, I tell you, you will be forever insignificant. Kaya gusto kong i-preach tong subject matter na ito. Anak kayo ng Diyos. Do not let one person to stop you from doing significant thing. Ako, hanga ako doon sa mga leaders na nire-recognize eh. No? Mas believe ako doon sa mga leaders natin na meron siya mga tao na wala pang ginagawa, pero nire-recognize niya may magagawa to. And because nire-recognize niya, each of them, ina-allow niya pumunta sa Jordan. Sige, pumutol ka. Sige, gawin mo yan. Sige, sige. Tingnan niyo po yung kasunod na passage, verse 3. Ano sabi ni Elisha? Go. And then sabi nila then, one of them, won't you please come with your servant? Ang sabi ni Elisha, I will. Ha? Sir, pwede pa natin pupalaki? Sabi ni Elisha, go. Pwede ka ba sumama? Yes, I will. Ha? Ano nakikita nyo dito? Listen. Doon sa mga small na gusto maging large, you need a leader.
you need a leader. Ha? Huwag kayong tumahimik na wala sa inyong ginagawa. Sabihin mo, leader, pwede ba magpalago tayo ng cell? Sama ka. Sabi nung leader, ay naku, busy, may trabaho ako eh. Grabe, yung leader pang umayaw. Ano sabi ni Elisha? I will. Sabi niya, go, sama ka. I will. Dito ko nakita na may role ang leaders kung gusto mong matransform ang yung present situation. You are small and you try to become big. You cannot do it without your leader. You know, the truth is this. Once you are a person with a leader, na-check yung bawat galaw mo eh. Sino sa inyo masaya na chine-check kayo? Ha? Sino sa inyo naaasar? Yung pakialamero tong leader na to. Ganyan ba kayo? Ha? Alam niyo, yung mga taong pinagpapala ni Lord, yung mga taong nagpapacheck, nagpapakorek, yung nasasabihan. No? Para sa iyo yun eh. Nakakalungkot yung ibang tao, iba tingin nila sa pag pinagsasabihan sila. Yung leader nyo, binigay sa inyo ni Lord yan para maayos ang buhay natin. Hindi ho sila panggulo, hindi sila atrimida. Hindi ho sila, lagi na lang itong pakialam, lagi na lang may comment. Sino sa inyo naiinis pag may leader kayo? Hindi, ganito gawin mo. Kung naiinis ka, subukan mo mag-isa kayo, wala na mag-check sa'yo. I know one person is a good pastor, but one day, ayaw niya magpapastor. Today, hindi na siya pastor ngayon. Hindi kayo pwedeng Christian ka, tapos wala nag-check sa life mo. Yung mga taong hindi nagpapacheck na life, pang unbeliever yon. If you're not a Christian na wala nag-check sa life mo, it's normal. But the day you become a true follower of Christ, you're a true disciple of Christ, and then nobody check out your life, I tell you, that's wrong. Amen. Ang pinakamabigat, pag si Pastor Cesar, sometimes I was with my wife, I think ngayong August pupunta kami ng asawa ko sa Hawaii just to meet Pastor Cesar again. Sigurado pag nagpunta ako, tititigan ako nun. Oriel, come here. Paglapit ko, yes, Pastor. He is my leader. How is your wife? Sabi ko, okay naman po, Pastor. Where's Geraldine? Andyan po. Punta ka dito. Lagi style ni Pastor Cesar, Geraldine, how is Oriel? Tapos tatawanan ako. How is your husband? Namin ang konti, sasabihin kay Pastor, ni Pastor Cesar, Geraldine, ano yung 3 bagay na dapat baguhin ni Pastor Oriel? Yung asawa ko naman, sasabihin ni Ate Jerin nyo, 3, gawin na ho nating 10. Ewan ko lang kung di ka mabago. Imagine mo, 3 ang hinihingi, yung Ate Jerin nyo gusto 10. At andun po ako, nakaupo, para ako piniprito. Makikinig lang po ako doon. Ito po si Pastoral, dapat po ito po baguhin sa kanya. Ito po. Tinitingnan ko po yung asawa, gusto kong pandilatan. Kaya lang, nasa harapan akong leader eh. Pagbalik na naman, makikita kayo, kamusta? Nabago ba? Ano ba ginawa? Mamayang konti. Alam niyo po, dahil doon, I become large. I become big. Yung mga galit sa corrections, yung hindi mapagsabihan, yung mga ayaw. Imagine mo yung tao na to, sabi, kaya ko to. Kami na magpapatayo ng malaki. Pero sabi niya, bagamat gusto niyang tumayo magpalaki, samahan mo po ako. Samahan mo po ako. Sino sa inyo nagpapasama sa leader? Ako, na-bless ako, may isang taga-dulos. Disciple natin, no? Magtatrabaho siya. Lumapit sa akin eh. Pastor, pwede bang samahan mo ako sa prayer? Bakit? Kasi po, magdi-decide po ako kung aalis ako o hindi sa trabaho. Halika, pag-pray kita. Pastor, salamat yung prayer mo, malaking tulong po sa akin. After nag-pray, after a week, bumalik. Pastor, nag-resign na po ako. Pero may pinagpipilian po akong dalawa, medyo mahirap pumili. Pwede bang bigyan niyo ako ng advice? Pwede bang samahan mo ako, Pastor, paano ko ito gagawin? Sabi ko, nakaka-bless naman to. Ngayon, napaka-secure ng trabaho niya, malaki ang sweldo, maayos. Because, do you ever experience when you are making a decision, tingin mo sa leaders mo, like you're a leader, can be a big help. Pwede niyo bang samahan? Samahan lang kayo sa panalangin, malaking bagay na eh. Amen. Yung magtanong ka lang ng, tama po kaya itong decision ko? Because 2 heads is better than 1. A person with a great advisor or a counselor will be secure and safe, ang sabi ng Proverbs. Sila, kaya naman nila. Hindi sila kontentong maliit. Gusto nila lumaki. Pero nung pinayagan na silang leader, nakiusap eh. Sir, sama ka naman. Because, you know why? Every time you have a leader,
I want you to hear this. Your leaders share the authority over your life. Your leader imparts power into your life. That every time you go, you are empowered, you are given an authority, and that's why you can speak to people, not because of yourself. Ako po, in-invite po ako sa iba't ibang panig ng mundo. Tuwing ako po yung nagpupunta sa Inglaterra, sa Europa, o kaya sa Amerika, tuwing nakikita ko ng mga tao, hindi nila nakikita si Bishop Oriel. Ang nakikita nila, disciple yan ni Pastor Cesar. So every time I talk, every time I preach, every time I coach pastors, hindi lang nila nakikita si Bishop Oriel. Nakikita nila yung nag-send sa akin na authority, which is Pastor Cesar. Kaya pag ako nagsasalita, and doon po yung endorsement ng authority ni Pastor Cesar at nung empowerment ni Pastor Cesar. Alam niyo ba, you become big because of your leader. You become too small without a leader. Because you never, pag wala kang leader, wala kang nire-represent eh. Ha? So ayoko sa leader ko, sige, wala ka naman. O sino kasama mo? Ikaw lang mag-isa, walang nagre-represent. Yung mga taong rebellious, yung ayaw nila sa leader nila, I will tell you this, walang nagre-represent ang buhay mo. But every time I submit to the authority of my life, my leaders, the authority and the power is upon my life. I become big when I have a leader. I become blessed when I don't have a leader. Sino po may natututunan ngayon? Sino sa inyo willing magpa-counsel, humingi ng tulong? Ha? Ang ganda ng ginawa, sabi then one of them said, won't you please come with your servant? He said, I will. Mga leader, makinig kayo. Mga primary 12. Walang sino man magtatagumpay sa mga cell group leaders natin, sa mga disciples natin. Until a leader will say, I will help you. Ito po yung natutunan ko sa loob ng 28 taon. Hindi nagiging matagumpay yung mga bagong leaders natin. Yung mga bagong believers, hindi sila nagtutuloy hanggat hindi sila sinusuportahan ng mga leaders nila sa taas. Kailangan ng mga bago ng companionship. Kailangan nilang maramdaman that they belong to the family. Pakiusap po sa mga cell leaders na narito ngayon. Your people, your disciples, needs your companionship. Kailangan nila yung sense of belonging. Kapag yung mga Christian dito sa Dulos, they feel they belong, mas marami po silang nagagawa. Kaya dapat po yung mga leaders natin, pag hinihingan kayo ng tulong ng mga cell members ninyo, sagot ka agad, I will. Kuya, pwede mo ba ako samahan? I will. Pwede po ako pumunta? Go. Ini-empower nyo at sinusuportahan ninyo. Alam nyo, banggitin ko lang ito. Mangarap na kayo ng malaki dahil wag niyong kakalimutan na ikaw ay anak ng Diyos. Ang ating Panginoon ay nagsasabing, I will never leave you nor forsake you. Sasamahan. Sino ito niniwala? Sasamahan ka ng Panginoon kahit anong endeavor ang ginagawa mo. Hallelujah. And I would like to give a promise to you from the Bible. He said, I will never leave you nor will forsake you. Pwede ka nang mangarap ng malaki. Sabihin mo yung pangarap mo sa Panginoon at ikaw ay sasamahan. Sasabihin ng Panginoon sa iyo, go! Gawin mo yan, anak. Go in the power of His might. And then, I will. Sasabihin ng sasamahan. Tiyakin nyo lang, ha? Kung kayo mangangarap, Lord, gusto ko po magkaganito. Lord, ito po. Tiyakin mo lang. Nasabihin mo sa Panginoon, Lord, samahan mo ako, Panginoon. Lord, samahan mo ako. Lord, samahan mo ako. Sino rito yung gustong umasenso ang inyong trabaho? Yung mas mataas na posisyon. Or probably one day you can have your own business. Sabihin mo na agad, Lord, samahan mo po ako. Wag na wag mong sasabihin, kaya ako magtatrabaho kasi graduate na ako. May masteral degree ako. Nag-aral ako dito. Kilala yung paaralan ko. Sorry ka na lang. Kahit anong pinag-aralan mo, pag hindi mo kasama ang Diyos, hindi ka magtatagumpay. Tapos dito yung titiyakin mo, kasama mo ang Panginoon sa anumang endeavor na ginagawa natin. Yeah, that's it. I'm happy to see every one of you is making a decision from your heart that whatever I will do for my future, I will always rely on my God. Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan? Sa totoo lang po, meron talaga siyang ginagawa po sa atin. Amen. Now, all the children of God are called to lead. Not to wait forever to be allowed to do something significant. Meron talaga tayong kayang gawin.
Because real leaders want to lead, and because real leaders always think big. Say that word, think big. Ang totoong leaders, hindi ka makokontento sa small. Ha? You always think big. Say that word, think big. Ito sa Old Testament na binabasa natin, maliit ang kalagayan nila, pero iniisip nila, lumaki. Alam mo, masarap kasama yung mga taong ganyan eh. No? Maliit lang kayo, mahirap lang kayo, pero pag nagsalita, nag-iisip na paano pampalaki. Yung ang sarap kausap ng, tol, huwag na tayong ganyan maglakwatsa. Alam mo, paano tayo asenso niya kung ganyan. Yung mga ganyan kausap mo, nakaka-bless, no? No? Yung bang pag lumapit sa'yo, inaalis sa isip mo yung, tara, lakwatsa na lang tayo. Eh, paano yung exam natin? Magkopyahan na lang tayo. Pwede naman natin. Ay, teka muna pare, hindi na ako ganyan mag-isip. Sino sa inyo, merong kaibigan na inaalis ka dun sa maling ginagawa mo? Because they think big. Mas marami po yung mga classmate natin, kaibigan natin, kapamilya natin, they think small. They think small. Tingnan mo yung mga taong may think small. Wala ng pera, nagbibisyo pa. Bobo na, naglalakwatsa pa. Ang ganyan. Wala ng pera, maarte pa. Yan ang mga maghihirap. Maniwala kayo, maghihirap yan. Habang wala ka, huwag ka munang maarte. Habang wala ka, magsipag ka muna. Habang wala ka, huwag kang maglalakwatsa. Wala ka eh. Tama po ba? Tumingin ka na isang batang wala. Pero forma, lakwatsa. Hindi ka nabe-bless, naiinis ka. No? You never invite blessing by doing that. Kaya nga sabi ko, sa gabing ito, sa tanghaling ito, we have to think big. Say that word, think big. Taas yung kamay, naniniwala, dapat mag-think big tayo. Taas yung kamay. Ha? Totoo po yun. Kinakailangan po natin ito. So, ibig sabihin, mga kapatid, we are not destined to stay in the safety of ourselves. Hindi po dapat tayo, hindi tayo kontento. It was too small, hindi tayo dapat kontento ron. Pangalawa, dapat, we are called to lead, that's why we will not wait to be called to do something, we will take the initiative. Pangatlo, we are leaders who always think big. Dapat mag-iisip po tayo, mga kapatid. Amen? Ito pa pinakamahalaga. Lahat po tayo, marami tayong magagawa when God empower us. When God empower us, malaki ang magagawa natin. We can do big things if God empowered us. Kaya ito, umaasa lang tayo lahat sa Diyos, sa Panginoon. Yes, nag-aaral tayo. Yes, nagtatrabaho tayo. Yes, nagsisumikap tayo. Pero hindi natin inaalis yung empowerment ng Panginoon. Because ang empowerment ng ating Panginoon, ito po yung kailangan na kailangan natin. Sino po naniniwala sa hapong ito? Lahat tayo hindi papayag na maliit. Amen? Sino rito yung gusto mo lang maliit na cell group? Ha? Ulitin ko ha. Mamayang gabi, text mo na kagad yung cell leader mo. Cell leader, punta na kami sa bundok. Magpuputol na kami ng kahoy. Kung ayaw mo, kami nagagawa ng paraan. Pero hindi kami papayag na kasama kami sa mga small groups. Ha? Sino rito yung nakikita mo? Large group ang mangyayari sa cell group mo. Ha? Tama. Yung mga trabahong maliliit, pumunta kayo doon sa medyo maganda-gandang trabaho. Huwag kayo matatakot. Tandaan nyo, pwede kayong humingi ng malaki. Dahil ano kayo? Ano tayo? Child of God. Dahil child of God tayo, ang dami nating potential. Dahil child of God tayo, God is backing us up. At dahil child of God tayo, hindi ho tayo mananatiling insignificant ng life natin. Para sa akin, walang dahilan para manatili kayo maliit. Lahat kayo ay pwedeng lumaki. Amen? Sino excited dito na lalaki tayo? Lalaki, ha? So think big. Pwede ba tumayo tayo lahat, mga kapatid? Come on. Tumayo tayo lahat. Praise God. Sino po may natutunan? Praise the Lord. Now, bago ako mag-pray, bago po ako manalangin, lahat po ng mga taong babae at lalaki narito ngayon na nakakaranas ng small experience, huwag po kayo malungkot sa apong ito.
gusto ni Lord palakihin yung mga small thinking natin. Amen? Pwede ba palakpakan natin ang Panginoon? Taas natin mga kamay sa Panginoon. Lord, sinosurrender namin ang lahat ng aming kalagayan, Panginoon. Lord, katulad nung mga spiritual sons ni Elijah, nararamdaman na namin sa aming kalooban na hindi dapat kami manatiling maliit, Lord. At meron kaming significant role, kaya naming gumawa sa tulong at lakas mo na mapalaki yung maliliit na bagay na ito. Lord, indeed, we will never remain small if we think big, Lord. Sa hapong ito, tinataas ko sa iyo, Ama, yung mga pamilyang narito na maaaring ngayon ay maliit pa, maaaring mahirap pa. But Ama, salamat na sa hapong ito, ini-inspired mo kami na kami mag-isip, na kami aasenso, gaganda ang buhay namin sapagkat kami itutulungan ng aming Ama sa langit. Salamat na lahat kami niligtas mo, Panginoon. Ngayon kami naniniwala sa iyong pangalan. Kami nireceive ka namin bilang aming Panginoon. Ama, iniwan namin mga kasalanan para kami makasunod sa iyo. Batid namin at alam namin sa iyong mga pangako, Ama, na kami iyong sasamahan anumang balakid ang aming makaharap. Sa hapong ito, Ama, ang aming puso ay punong-puno ng galak at pagtitiwala na dahil kasama ka namin, kami magtatagumpay, Ama. Lord, hindi mananatiling maliit ang aming pamilya. Hindi mananatiling maliit ang aming mga hanap buhay. Hindi mananatiling maliit ang aming mga buhay, Panginoon. Bagkos ito'y lalaki, aasenso, magiging ganap ayon sa plano mo. Kaya naman, Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya, O Diyos. Ang aming mga hanap buhay, ang aming mga negosyo. Higit sa lahat, Ama, maging ang aming mga ministry, Lord. It will never stay small because our God will help us to make it big. Today, Lord, restore our dream, Lord. Lord, I pray that we could renew our mind, that we will begin to think big, Lord. Yes, God, we will think big for our future. Ngayon pa lamang, Ama, pagpalain mo ang bawat babae at lalaking nagtungo sa lugar na ito. Lord, nagbigay sila ng effort. Malayo ang Cuneta Astrodome. But Lord, sila'y nagtiyaga, humarap sa malakas na ulan, Panginoon, upang lamang makapakinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Sa hapong ito, batid namin ang puso namin ngayon ay pinupuno mo ng pag-asa, ng pananampalataya at ng iyong pag-ibig. Kaya naman, Ama, mula sa lugar na ito, lilisan kami na may galakatuwa sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Salamat, Ama. Muli, hindi kami kontento sa maliit, Lord. Nais namin gumawa para ito'y lumaki. Samahan mo kami at alam namin hindi mo kami iiwan. Lord, salamat din sa mga leaders na itinilaga mo sa amin na siyang nagko-correct, Lord, nagpapaliwanag, at higit sa lahat, gumagabay sa amin. I-bless mo sila, Panginoon, sapagkat sila ay naging bahagi ng mga buhay namin. Sa hapong ito, Diyos, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, maging aming mga hanap buhay, Lord. I-bless mo ang bawat isa. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.